Ayan, ito ang ating lilinisin ngayon. Ito ang aking Fred Ives. Napaka niya, ang daing damo. Ayan, sobrang daing yung damo. Oh. Ito is mga propagation ko lang. Inilagay ko lang dito. Yung iba is leaf propagation. Tapos, ayan, yung iba mataas na. Tapos, yung iba halos di na makita kasi sa sobrang daing damo. Ganyan sila pag hindi natin napapansin or nalilinis agad. Puro damo na. Ayan, tanggalin na natin ang mga damo. Ayan no, ang laki niya. Once kasi na mapabayaan, ayan, ganyan na siya. Nagkakadamo na. Sobrang hirap na niyang tanggalin. Ito is nasa rain or shine lang din, kaya siguro naging madamo na kasi nadidiligan din siya ng ulan. Kaya kumapal din yung kanyang damo. Ayun, sobrang hirap niyang tanggalin. Ang kapal niya, 'di ba? Yung mga damong ganito, madalas kong nakikita sa mga succulent na tumutubo talaga siya. Ayan, sobra dami nating tatanggalin. Ito is hinahayaan ko lang siya. Hindi ko napapansin. Tapos, ayan, naging ganyan na siya. Kaya, need na natin siyang linisin. Tuyo na din yung kanyang soil, kaya mahirap siyang bunutin. Mahirap bunutin yung damo kasi dry na dry yung kanyang soil. Hindi na kasi umuulan dito, kaya ayan no, tingnan nyo, nakapatong lang pala siya doon sa soil. Ayan, kasi nga ayan, nalaglag kasi sinahayaan ko lang sila. Ayan no, nabulok na yung kanyang stem, pero okay lang kasi matibay naman itong mga Fred Ives. Yung nasa wall ko na na Fred Ives, kahit hindi sila naaarawan doon, ang pink ng kulay nila, tapos nahahanginan lang sila doon na ulan, ayun, ganun. Sobrang tibay talaga ng Fred Ives na to. Recommended talaga siya sa mga beginners. Ayan, sobrang daing yung damo. Ayan, nalinis na natin siya. Tingnan nyo naman yung kanyang roots. Tapos yung soil na tinamnan natin, tingnan nyo, tuyot na talaga siya. Yung soil na to is garden soil lang. Ayan, binungkal ko para itanim natin yung ibang natanggal natin. Super tigas na ng kanyang soil at hindi na siya nadidiligan. Napabayaan na siya. Kaya ayan, ay tatanim ulit natin yung natanggal nating Fred Ives. Sobrang ganda ng Fred Ives din. Ang ganda din ng mga nila, ng color nila pag na stress. Ayan, natanggal na natin at nalinis. Mukhang maganda na siyang tingnan ulit, di ba? Ayan, tingnan nyo ito. Tumubo yung damo sa may gilid niya lang. Ayan, dyan siya kumapit. Ayan, nalinis na natin siya. Itanim ulit natin ang Fred Ives. Ayan, putulin lang natin. Ang matured na ng stem niya. Cuttings itong iba na to. Cuttings, tapos yung iba is leaf propagation. Ayan, nilalagay ko lang kasi siya dyan. Pero ayan, nakaka-survive naman sila kasi nga matitibay ang mga Fred Ives. Ganda nila, maganda sila. Ganyan sila pag hindi stress, nagko-color parang green yung kanyang mga leaves. Ganyan, pag hindi sila stress, ganyan yung color nila. Pero super ganda naman ito pag na-stress. Kahit common lang sila, actually mas madadali pa ngang alagaan yung mga common kasi kesa sa mga
rare, mga variegated. Ayan, mahihirap alagaan ang mga variegated kasi yung leaves nila is maninipis yung iba. Pero etong si Fred Ives, ayan, meron ding variegated na Fred Ives, pero hindi pa ako naka-try ng ganon. Ayan, ito na siya. 'Di ba mas better ng tingnan kaysa sa kanina. Nakita na natin yung kanyang soil. Ayan, dry na dry talaga siya. Tapos yung mga niya, leaves niya, mga parang patiklop kasi dehydrated na siya. Ayun lang ang aking i-share sa inyo. Ayan ang natanggal nating damo. Napakarami. Ayan yung yung mga astro ko. Diyan lang sila nakalagay.